Pero ang tanong, ano yung gusto mo? Swerte ka sa magulang mo or yung magulang mo yung swerte sa'yo? Pwede namang both yun eh. Kasi pwedeng grateful ka, kahit anong mangyari grateful ka eh. Pero iba pa rin yung feeling na as you grow older, ang perspective nila, swerte ko naman sa ano ko. Ngayon, nagle-level up yung character and then I realized, level 10 yung character ko, yung level 1 monster, wala nang dating sa akin. Even the level 5. Na supposed to be, nung level 1 ako, takot ako sa level 5. Nagigets mo ako? And then suddenly ngayon, level 10 ako, yung level 5 walang effect. Nung sa buhay ko, yung dating mga nakaka-stress sa akin, parang wala nang dating sa akin. Sabi ko, shit, ito na ata yung formula sa buhay. Yes, good day to you guys. My name is MJ Lopez and we are here with another interview with my leaders and worldwide entrepreneurs to show you people who are already ahead in their journey at yung mga tao na nagsisimula pa lang din sa journey nila sa pagnenegosyo, sa pagiging mentee ni MJ Lopez, and most importantly, sa transition nila sa mga bagay na ginagawa nila. And we have here a very special guest which is extremely super new to this business. Ang nakakatawa, mahiyain, super mahiyain at talagang mahiyain. Pero in just 3 months, he was able to achieve a milestone. Now he is driving his own car and he is now becoming more and more successful pagdating sa business. And we will talk to him about the struggles, the challenges, and most importantly, yung mga nai-experience niya ngayon sa journey niya sa pagnenegosyo. I want you to welcome with me here in this podcast, Mr. Von. Hello po. Hello, bosses. Taas na natin ang konti. And of course, we have here one of my executives and he is actually the executive assistant in MJ Lopez Media Studios. Walang iba kundi si Alvin Lopez. Hello there. So later na natin pag-usapan yung history. Anyway, kamusta kayo? How do you feel, guys? Naabahan ikaw? Privilege, sir. Right? Grateful, sir. Sige, simulan na natin. No? So this is just kwentuhan session na as much as possible, kahit maraming ilaw dito, may set up tayo dito, I want you to feel we're just having a normal conversation because what we want for the audience is for them to immerse with us na parang nakikipagkwentuhan din sila sa atin. So this is like a coffee style parking lot, wala sanang EP session. Alright, so anyway, Von, can you introduce yourself for the audience? Konting background lang, kung sino ba talaga si Von? Ayun po, my name is Von Meltzer and IT po sa isang IT company. And part-time po sa Worldwide Entrepreneur po ngayon. Okay, so you're doing business part-time yes, and you are a po. full-time employee. Apo. Nice. Ikaw, Alvin, Ano po, dati po akong empleyado, 7 years. And dito po, full-time na po ako sa Worldwide Entrepreneur, sir. Full-time. Yes nice. po, sir. Ang galing, no? So, isang full-time, dating empleyado, isang empleyado ngayon. So, I wanna dive into that. What's the difference? Kasi, kamusta yung meron kang full-time na trabaho, tapos nagnenegosyo ka on the side? Like, how does it feel? Tapos, kamusta? Sa ngayon, especially sa initial journey mo. Yes po. Sobrang daming responsibility po, syempre. Mm-hmm. Since, syempre, yung way po is tinitreat ko na rin siya as a work. And then, yung work ko ngayon, hindi din naman po siya pwedeng basta-basta bitawan dahil ay po, merong contract and ganun po. So, kailangan parang tatagan ngayon. Kasi pares. Kasi si Uwe, pang full-time long-term eh. Si work ko ngayon is short-term pero hindi pwedeng basta-basta bitawan na lang kasi nakaka-support pa rin siya sa akin po. Ganun. Yeah, nice. Saka may contract. No? So you wanna finish what you started. Yes. Kumbaga. But paano mo nakilala si Uwe or what inspired you to do business? Nag-start po noon, pinapanood ko pa lang nun si Jim Ron. Mm-hmm. Tapos po hanggang sa dumating po na nakita ko po kayo sa Facebook newsfeed ko. Tapos sabi ko, ay ang galing nito ni Sir MJ. Tapos hanggang sa tumagal lang panonood ko hanggang sa YouTube na po. Sa YouTube na po ako nanonood, gano'n. Tapos hanggang sa, sabi ko, parang dumaan pa sa isip ko na
parang pwedeng maging mentor tong tao na to gan. Pero hindi pa ako naniniwala kasi parang dumaan lang siya ganun. Until such time na meron nang kumontak sa akin na may community Sir MJ. Noong una hindi pa ako naniniwala kasi ang daming influencer na parang wala namang ganun. Tapos nung nalaman ko, ba't hindi ko i-try? Tapos yun po, doon po nag-start na nakita ko po kayo sa training na, ay pala, totoo pala Sir MJ Lopez. Ganyan po, doon po ako nag-start. Okay, so you were invited in a training. Sa training. Okay, by the way guys, just to be clear, Worldwide Entrepreneurs is one community. And at the same time, it is my company where you can join. Yung mga wala pang vehicle or you wanna be part of my company, pwede kayo mag-join and there's a business involved. Okay, para lang malinaw tayo. But I have another community which is Master University. Doon welcome lahat, kahit empleyado, OFW, kahit nasa ibang networking ka, nasa direct selling ka, nasa insurance ka, kahit anong ginagawa mo, welcome ka doon. And inopen ko yung community na yan for free just to help more people, kumbaga. And I have a Success Blueprint community where nandyan na yung mga students ko, again, from different backgrounds as well. So even si Wee, nagbabayad to join the Success Blueprint community. Right? Ganun siya para nang malinaw sa inyo. So ang pinag-uusapan natin dito is simply ano yung journey nila sa pagnenegosyo nila. It's up to you if you wanna join Wee or not. Alright? Again, this podcast is simply intended for you to learn. Alright? So I want you to immerse yourself, guys. So balik tayo. Ikaw naman, paano mo nakilala si Wee, si MJ Lo? Paano ka napunta dito? Admin. Ano po, sir? Una, sir, yun nga, 7 years employee. Tapos, nakilala ko po kayo, Sir MJ Lopez, through TikTok. So, that was the time na, pandemic. Eh, nung time na yon, actually, sa Facebook ko lang siya nakikita kasi may parang nagre-reshare or nagka-copy ng link from TikTok na ina-upload sa Facebook. So, na-curious ako that time. And then, sabi ko, download ko din kaya. Pag-download ko, ang daming nakakatawang mga bagay-bagay ba? May mga nagpapatawa, may nagmamagic, tapos may nagmamotivate. Ano klaseng motivate? Nag-inspire. And then, ano yun, sir? Noong time na yung nagmo-motivate mo? Sir? Work. Work, sir. Sir? Yun. Tapos doon ko rin actually nakita yung sir, marami rin actually nasayaw doon mga babae. Doon yun yung nagmo-motivate. Hindi naman, sir. Until, sir, nakita kita doon sa sa TikTok. Doon na nangyari na sabi ko, ayos to, ang galing magsalita. Ang galing nyo magsalita. Sabi ko nga nung una, parang pastor eh. Yun ang thinking ko before eh. Parang pastor. Tapos, pagka-follow ko sa inyo, well, hindi ko kagad na-follow kagad. Tapos lumipas yung ilang araw, palaging kayo yung lumalabas. Kasi nilalike ko siya eh. Na-curious na ako. Sino ba itong taong to? Ang galing nyo magsalita, ang galing nyo talaga magsalita, ang galing nyo mag-motivate. And talagang nakaka-shift ng mindset ba? Okay. Or ng thinking, or perspective ba? Kasi employee mindset ako before, sir eh. Tapos yun, sinearch kita sa Facebook kasi ang tumatak sa akin nun, sir, naalala ko pa yung Smarter Goals nyo sa TikTok. Yun yung napakalalim na nun. Smarter Goals. Sabi ko, ayos to ah. Talagang pinaliwanag nyo siya ng madaling maintindihan. Okay. So doon ako na-hook. And then, sinearch ko kayo sa Facebook, hindi ko naman kayo nakita, hindi ko kayo nahanap. Until, kakahanap ko sa inyo, ang nahanap ko si Miss Alas Makapalag. Siya po yung founder ng Team Aces. And then sabi ko, how to join? Naalala ko pa bigla. Sabi ko, how to join? And then, nag-set up tayo ng Zoom meeting ng that time. 3 lang tayo. Tapos binagsak nyo sa akin yung sistema sa Wii, nagustuhan ko lahat. And then sabi ko, ayos to. Yes. Yun, doon na po nagsimula yung journey ko, sir. Okay. I wanna dive into what you said, which is number 1, the employee mindset. Can you define your version of employee mindset? Sir, yung employee mindset ko before, sir, work. Ang pasok ko, sir, 4-2. 4 days of work, 2 days of rest day. Okay. So, yung 4 days, work lang ako nun. Yung 2 days, it's either nasa bahay ako nagiinom, or nasa labas, or nasa bar nagiinom. Okay. So, paulit-ulit for how many long years, ganun po yung routine ng buhay ko, sir. Why? Sir, yung mga kasama ko, sir, sa community ko, dun sa employment na pinapasukan ko, ganun din kasi yung ginagawa. So, na-adapt ko din
Kasi wala naman akong ibang natututunan that time eh. For 7 years, puro makina lang yung kaharap ko, sir eh. So, nung nakita ko kayo, doon na naputol, sir. Yun yung mindset ko before, sir. Tapos provide lang. Tapos pag may gustong bilhin, mag-iipon ng konti. Compromise yung ibang bills para lang mabili ko. Okay. Yung pansarili ko. Gets. Ganun yung mindset ko dati, sir. Okay. So, puntahan din natin yung smarter goals. What's the difference between the smarter goals nung una mo siyang napanood versus we have a success blueprint course? It is a paid course wherein with your level of awareness, inaaral mo rin siya ngayon, di ba? Kasi ikaw nag-edit nun eh. Yes, sir. Ano yung difference nung take mo from nung una mo siyang nakita sa ngayon? Because I think this is a good perspective for the viewers. Kasi minsan, nakita natin yung isang bagay, napanood natin, akala mo alam mo na. Without understanding, for some, I think for most nga na yung tool na yun, pwede mong gamitin habang buhay. Yes. So doing this business, now you are an executive. We all know that you are earning money here. Like, wag na saka na, sa mga vlogs natin, pakita, no? We all know that you are now earning a lot of money. Define it now. Like, what's the difference? Nung una mo nakita yung smarter, nag-resonate sa'yo, pero ano na yung meaning sa'yo ng smarter goals na yan? Well, actually, sir, initially, nung nakita ko po yun at dinefine nyo yung smarter that time, naintindihan ko siya na hindi ko siya naintindihan. Anong ibig sabihin, sir? Naintindihan ko siya pero hindi ko naman talaga siya na-apply that time. Kasi there's a lot of resistance that time, sir. Talagang, ang thinking ko, gigil na gigil akong, kasi parang may nagbukas na pinto sa utak ko, sir. Nung nakita ko kayo, sir. Dito ako magaling, sir. Nung nakita ko kayo, tapos yung smarter goals. And then, ayun, resistance kasi may trabaho, may work. So, nung ito na, smarter. Okay, ganito pala to. Okay, ganito pala to. Attend ako ng training. Naiintindihan ko siya, sir nagigets niyo ba ako, sir? Yung naiintindihan ko siya pero hindi ko talaga magets kung ano yung feeling or yung experience na ina-apply to. But I think what you mean is in your level of thinking, nagets mo siya. Opo, sir. So yun yung point ko eh. But how do you look at it now? Ibang-iba, sir, ngayon. Kasi nung may success blueprint course na po tayo, mas lumalim po yung pag-unawa dun sa pagsusulat ng goals. Yes. Yung pala talaga yun. Sa hinaba-haba ng panahon po, for less than 4 years na po ata na ito pala yung ibig sabihin nun. Parang thinking ko nga, sir, ang bobo ko naman. Hindi ko agad na-gets to. Kailangan pang i-edit ko tapos panoorin ko ulit ng ilang beses para lang maunawaan ko tong unang bagsak na smarter goals ni Sir MJ Lopez. Yeah. Noong 2020 pa. Tapos, sir, bakit mas naunawaan ko siya ngayon, sir? Kasi ang dami ko na pong nakita since magkasama po tayo ng ilang taon na itinuro nyo rin po yun sa iba't ibang tao. Na nag-manifest po sa kanila yung mga tinuro nyo yun. Yung exact na yun. Yeah, exactly. Yeah. Grabe. Sabi ko, yun pala yun? I think it's about when you judge the information. Kasi we judge everything di ba? Sometimes, lahat ginajudge mo yung damit, yung itsura ng tao, yung tao itself, the way they deliver, the knowledge itself, dinajudge natin. Like, ang basic naman nun. Without even realizing na malalim pala yung pwedeng puntahan ng mga basic na bagay na yun. Yes po, sir. Alright? And speaking of basic, balikan natin si Bon. No, kasi I want them to see ano yung difference nung matagal na sa journey sa nagsisimula pa lang. Tapos, kasi magkakaiba tayong mag-isip, magkakaiba tayong klase ng tao, pero lahat kasi tayo pwedeng yumaman. That's the point Alright? Isang mahilig mag-inom, sino si Von nung nasa trabaho pa lang na wala pa si Wee? What's the habit of Bon? Parang workaholic po, ganun. Work lang po talaga yung parang pinagkaka-addict ako and yung most yung time ko doon. Minsan, pag nababurnout na nagbabasa ng mga manga, ganon. Ganun po, ma-anime. So more on you are the stereotype ng, ako, may similarities kami, no? Parang mix din mix. Tayo yung stereotype ng tinatawag nila na medyo nerd, no? Na parang pag pagod na, anime. Alright? Na parehas tayo. Actually, pag na-stress ako, anime. Pag bad trip ako, si Son Goku kasi grabe yung mindset niya, no? Lahat malalampasan niya. Pag naman magkakaibang emotion pag malungkot ako, yung mga tawag dito, yung mga thriller naman. Yung mga Another, may mga
palaisipan, mga code geass, ganyan, di ba? Ewan ko, nabot ng audience natin yan, no? Tapos pag gusto ko naman ng talagang maging masaya, yung mga grabe yung story like Attack on Titan. Anyway, so you're into manga, you are into no judgment like stereotype, it doesn't mean you're nerd when you're watching anime, pero yun yung stereotype dati, di ba? Without even knowing, lahat pala tayo nanonood, no? Tapusin! Okay, so manga, tapos anime, so that's the habit. Yes. Walang inom. Well, occasionally, super occasionally po, ganun. Talaga, hindi mo hilig. Okay. Super occasionally. So, what pushed you to do business? It's okay. Sabi mo, gusto kong maging mentor si Sir MJ, pero knowing 3 months, may kotse ka, you want something eh. Diba? So, what triggered that spark to actually dream? Actually po, before pa noon na nag-aaral pa po ako sa college, nabasa ko po yung libro ni Robert Kiyosaki. Doon po nag-start na yes po, doon po nag-start na kaya ko palang may pangarap pala ako. Pero eventually nung nagkatapos ko pong mabasa yun, parang toxic pa rin. Kaya nakalimutan ko. Tapos pagbalik ko lang po sa inyo, meron pala akong pangarap. Ganyan po. Doon po Okay. So it means, can you relate to that? Yes, sir. It means na sometimes we watch videos, we read books, nabubuhay. Yes. Tapos pag na-expose ulit tayo sa maling environment, nawawala ulit. Is that what you're saying? Yes. So can you give me an experience? Kasi ito to be honest, syempre ako, half of my life, I'm already a millionaire. So talagang office lang, and you know already that I'm protecting my circle. Right? Na pag alam kong sablay, I'm detaching myself. Alright? So, parang tapos na ako dun sa era na babalik pa ako dun sa dati. So, can you tell me about it? Kasi I think most people are like that. Agree kayo doon? It's like, most people in social media, based on the comment sections, based on the comments that we are receiving now, I think people are now becoming more toxic. Dati kasi ganito. Ang toxic, yung environment natin sa tropa. And this right here is a means of communication. This right here is a freaking tool to connect us. But right now, there's danger in using this. Because now, this is a tool to bring someone down. This is now a tool para mang-down, mang-lamang, mang-negative ng kapwa. So, it's more on, kahit wala ka sa tropa mong mga manginginom, suddenly, you have the toxic environment kasi minsan kinakain tayo ng cellphone. Yeah. Yes, that's the danger. Pero before we jump to that, like, can you tell me, is it true na ganun ba yun? Ganun ba yung experience nyo? Yun, ikaw, like, pag bumalik doon sa toxic, nawawala siya? Can you tell me more? Yes po, totoo po yun, sir. Siguro marerelate ko na lang po, one-way example, sir, nung nagsisimula po ako sa Wii. Bago po ako mag-full-time. Okay. Yeah. Kasi bago ako mag-full-time, sir, attend ako ng training. Baliw ako. Friday pa ng training, sir. Friday. Baliw. Pag uwi ko ng bahay, parang naubos yung parang naubos yung, ano yung natutunan ko nga? Nagmamampa, sir, di ba? Tumatagal ng ilang oras. Pagbalik ko ng bahay, yun na. Red horse ulit. Sinabi niyong reality. Pero okay naman po sa bahay. Nagkataon, parang ganun. Tapos, ilang araw yung lilipas. Wala na, sobrang nalimutan ko na yung training. So, parang ganun din po yung na-experience ko sa akin. Tapos, dumating pa sa point, sir, na ilang linggo na paulit-ulit na ganun. Naalala ko, meron pala ang why. Yung sinasabi niyang pangarap. Tapos, naging redundant siya for how many long months, sir, bago ako mag full-time. Kaya siguro medyo natagalan din yung transition po. So, ganun po yun sa akin, experience. Totoo po yun, sir. Yun yung one-way example sa akin. Nice. So, ikaw naman? Sa akin nung time noon po na yun is sa family ko po. Medyo hindi po kasi kami okay na. Ayun po, medyo hindi okay po noon. Bali, nung nabasa ko po yung book ni Robert Kiyosaki, parang yun po yung nag-spark doon sa pangarap ko na, ganito pala ako, may pangarap pala ako. And then, nung after ko pong matapos yun, and then, yun, patagal, chef, nawawala po kasi, ayun sa family po, ganon. Kumbaga natatabunan ng mga toxic sa family, ganon. Until, ang nangyari lang po is, dahil nga meron akong, gusto ko lang makaalis po sa bahay. Yun lang po yung gusto ko nung time na yun. Kaya, po. So the goal was peace. Parang,
Ang gulo, ang ano, no? Ang chaotic, umalis. Okay, grabe yan. Alright, so, you wanted to like detach yourself from the toxicity. Alright, so, okay, so what happened next? Nung time po na yun, ang goal ko lang po is talagang ma-graduate tapos mahanap ng trabaho po. Ayun po. Nung time po kasi na yun, before pa akong mag-aral, after kong pag-graduate ng high school po, bali pinagtrabaho po ako diretso ng family ko po. Yun, bali parang nung time na yun, doon po nag-start na parang naging negative yung yung pananaw ko sa Sa buhay. sa buhay ko, gano'n na. Bakit yung mga klase ko, tuloy-tuloy na sila nag-aalis. Buto ako, andito pa rin sa yung high school po na pinagtrabahuan ko, yun din yung high school na pinag-aralan ko. Na yung Gets. Kaya parang nadadown ako na yung mga lower batches ko. Nakikita ko ganun, ako nagkatrabaho ganun, imbis na nag-aalis. Gets. Ayun po yung naging toxic na sa akin. Perspective talaga, no? Ako kasi baliktad eh. Nung nagka-college ako, ba't ako nagka-college? Patig na negosyo na ako. Baliktad naman. Siguro it's the upbringing. Alright, so I think we can jump to that. I believe it's more on belongingness. What do I mean? In your case, yun yung normal eh. Diba? Ang normal sa'yo, sa environment mo is nag-aaral, binibigyan ng baon, may tropa, masaya. Yes po. That's the normal. And I think we are always adjusting to our normal. So what's normal to our peer group? Yeah. Kasi yung peer group mo you will always want belongingness. Diba? Parang pag yung mga kasama mo mataba, malakas kumain, that's socially acceptable. So hindi acceptable yung payat, kailangan malakas ka kumain. Same goes. Sa'yo, ang acceptable, parang nag-o-oral sila, may baon ako, hindi. Right? In your case, inuman. It's like, it's socially acceptable kasi normal na nagiinuman. Tapos malapit kayo sa Riles, di ba? Yes, Normally, ganun talaga. Opo. Ganun talaga yung environment. Kami, malapit din sa Riles eh. In my case naman, lumaki kasi ako, negosyo. Kasi sobrang hirap ng buhay namin, napalayas kami ni mama. 16 buntis na si mama, hindi siya nakapag-college. So ang upbringing, ayaw namin ng college. Bakit? Kasi lahat ng kamag-anak namin college graduate, nilalait kami. Tapos ang thinking namin ni mama, pag gumraduate ng college, sumasama ugali. Kasi yun ang based on experience. It's not true, pero nung time na yun yung totoo sa amin. So kaya parang ayoko, baka nung tinuturo dito, merong mga kaibang tinuturo dito, bakit lahat ng kakilala namin college graduate, masama ugali. Dinadown si mama, pero kay mama nangungutang, tapos pagtalikod ni mama, sinisiraan si mama. It's like, it's a pattern in my mind. That is why I didn't like it. So it's socially acceptable for me to do business. Kasi nung lumaki ako, tindahan, Divisoria. Yun ang kinalakhan ko. So I think this is another awareness for the audience that magkakaiba tayo. Right? Magkakaiba tayo. But at the end of the day, somehow, our paths may actually intersect. Kasi diba, isipin mo, isang walang kahilig-hilig sa babae, walang kahilig-hilig sa inom. Isang, alam mo IT, typical, computer, manga, anime, ako na halos lahat kung ano-ano na experience ko. And now we're sitting here sharing knowledge. Yes. That's the point. That's the bottom line of being open-minded. Being open-minded is not about networking. Being open-minded is about learning. Yes. Agree ba kayo? So now, let's jump to business. Kasi most of our audience naman is watching because of business because they wanna learn. So, ano yung unang struggle mo sa pagnenegosyo? Sa akin po, ang unang struggle po is siyempre sobrang layo po nung industry po, di ba? Sa networking, sales, tapos IT, gano'n. Parang mag-isa lang magsusolve ng Google yung kasama, gano'n. Sobrang layo po. Tapos yung communication po sa tao po, yun talaga yung struggle ko before. Kasi hindi ko po talaga kaya makipag-usap sa ibang tao. Yun po yung pinaka... Anong value niya sa'yo ngayon? Kasi knowing 3 months you have results, you are now learning how to communicate, close deals. Sobrang sobrang nakakatuwa kasi gusto ko pala siya. Yun yung Actually, last time pumunta ako sa school namin nung PSU. Doon ako nag-aral and then
pagbalik ko, sabi sa akin nung teacher ko, alam, marunong pala magsalita to si Bon. Gano'n sa akin. Tapos, ang ganda lang po ng kwentuhan namin nung dati kong prof po. Tapos, ayun po, nakapag-build ako ng report sa kanila. Tapos, nakakatawa kasi, nalaman ko rin po na dati pala hindi talaga ako nagsasalita. Nung ko lang nalaman nung sinabi nung prof ko po na si Bon, di talaga ito nagsasalita. Ang tinatanong na ito palagi, puro code, programming, ganun po. So ngayon po, nung pagpunta ko doon, hindi lang about programming pinag-usapan namin. Sobrang dami po, kaya nakakatuwa kasi yung communication pala, sobrang daming pwedeng magawa. Okay, nice. Ikaw, ano yung unang-unang naging struggle mo? Ano sir, yung pagkawala ng fixed income nung empleyado ako sir, yun yung unang struggle ko sir. And nung nag full-time na ako sir, kasi may naipon na ako that time eh. Kahit papaano may ipon bago ako mag-resign. So dumating yung time na habang tumatagal yung negosyo, doon ko na experience na unti-unti nang nauubos yung ipon. So yun yung una kong struggle sir. Paano to? Wala akong fixed income. So is the transition from... bakit gusto mo agad mag full-time? That's the question eh. Ano sir, sawa na po ako dun sa sa rat race ba sir, na tinatawag. Na paulit-ulit. Kasi, yun nga sir, yung nakita ko kayo, ang daming nag-iba sa mindset ko sir. Kaya pala, pwede pala. Kaya ko pala, may pangarap pala ako. Doon ako nanggigil sir. Tapos, yung vision ba sir, na pinakita nyo sa akin na ito yung pwedeng mangyari sa'yo. What was it? Remind me. Yung reverse engineering, sir. Doon pa yun eh. Tanda ko yun, sir, doon sa lumang office natin, sir. Doon yung sa akin binagsak yun. Na kapag tinuloy ko pa tong pagiging empleyado, 5 taon, 10 taon, para lang sa question mark. Yeah. Oo nga, it makes sense. Pero pag ito yung ginawa mo, ito yung makukuha mo, ito yung magbabago sa'yo, ito yung mararating mo, ito yung ikaw. Then suddenly, nagkakotse po ako, sir. Yun po yung nangyari. I think it's not about it's not about linawin lang natin. It's not about employee is bad. Employment is bad. It's not that eh. It's just that sa employment di ka yayaman or sobrang baba ng percentage ng yumayaman sa employment. Exactly, sir. We're talking about if you are Ramon Ang or ikaw yung presidente ng Globe o vice president ng Jollibee or vice president ng BDO, di ba? You will earn a lot of money. And it all boils down, at the end of the day, it all boils down to, are you happy? Are you fulfilled? Do you have a vision of the future that you want, knowing na yan yung trabaho mo? Kasi kung wala kang nakikitang future, that's the main reason why hindi ka motivated. Hindi ka inspired. Wala kang disiplina, wala kang commitment. Yun yung pilit kong pinapaintindi na minamasama ng mga tao, di ba? Oo nga, sir. Yes. Kasi at the end of the day, buhay mo naman yan eh. Wala naman ako sinabing gawin mo yung sinabi ko eh. Choice pa din. Di ba? Parang ang point ko ganito eh. Kahit ayaw mo ng ulan eh. Di ba? Uulan. Kahit ayaw mo. What I'm telling people is, magpayong kayo. Galit sa akin. May gagas. Yeah. So, balikan natin. Wala kang nakikitang vision kasi. And then suddenly, nagkaroon ka ng vision. What's the effect of having a vision? Sir, sobrang laki, sir. Kasi una, yung vision na meron ako na inintroduce nyo po sa akin, tapos nilagay ko rin yung vision ko doon, nakita ko yung sarili ko, sir eh. Ito pala yung pwedeng ako. Ang naging tulong nun sa akin, sir, mas naging mabuting tao ako ngayon, sir. Kasi ang dami nyo pong prinsipyo yung tinuro sa amin eh. Bago nyo ibigay yung vision na yun, sir eh. Well, Teka. Parang gusto ko yung naging mabuting tao ka. hindi totoo, sir. Yeah, I know. Pero, like, when you say mabuting tao, how do you translate that? Kasi baka akala nila criminal ka dati, ha? Dinawin natin. Kasi, sir, sir, yun nga, inom, babae, bisyo, okay. Tapos, irresponsable. Well, comment lang, no? Ngayon, parang ang gaan mo nang sabihin yung babae. So, talaga na-accept mo na siya, no? Ibig sabihin, nagbagong buhay ka na fully. Yes, sir. Okay. Work na lang, sir. Yun, sir. Tapos, at some point na medyo irresponsible rin sa bahay. Gets. So, with you, sir, mas naging responsable, mas natuto, mas nag-matured ba? Tapos, laking tulong, sir, ng vision nyo, sir, in connection. Kasi, sir, doon ako na-excite. That's one.
nakaka-excite gumising sa umaga na may nakikita akong vision in the future. Gets. Aside from that, sir, looking forward ako lagi sa ano pang pwedeng mangyari. A lot of the viewers didn't know that this is not about cars. Yes, sir. Diba? Although car achiever kayo, no? I wanna point out who is Alvin now. Not just achievement-wise, but more on mabuting tao-wise. Like, kamusta ka na sa pamilya mo ngayon? Kasi akala ng tao, bumili ng kotse, yun eh. Diba? Like pag nagkakotse ka kasi, tumataas lahat eh, gastos mo. May kotse ka na, so mayabang ka na. Pag mayabang ka na, edi, mas malaki na sustento mo sa bahay. Mas malaki responsibility mo. May expectation na sa'yo because you have results. So, can you tell me about it na ano yung sino si Alvin ngayon pagdating sa pamilya niya? Ano, sir? Masasabi ko, sir, siguro, bigger person na sa bahay. Kasi majority ng responsibility po sa bahay na sa akin eh. Aside from that, sino ba si Alvin na ngayon? Masasabi kong, parang mas responsable na po ngayon. Okay. Although may mga kailangan pang ayusin. May nakakalimutang files ka na. Pihitin pa konti. Pihitin pang konti. Mga ganun, sir. Okay. Kasi mas masaya ako this time, sir. Okay, got it. Tapos, mas masaya din yung pamilya ko sa resulta na meron ako ngayon. Nice. Aside from that, sir, alam ko namang mahal nila ako. Pero mas kakaiba talaga pag may nakitang pagbabago sa'yo or sa akin mismo. Gets. Kasi aside from the results that I have, sir, yung nagbago sa ugali ko ba, sir? Kasi di ba sabi ko before, mainitin po ang ulo ko, sir. Sobra, sir. Ngayon, hindi na. Parang surrender na ako sa mangyayari. It is what it is eh, parang ganun. Gets. Napansin nila yon, nakita nila yon, nasaksihan nila lahat. Tapos, syempre, na-mention pa tayo sa Facebook ng mga katim natin. So, nakikita din ng nanay at tatay ko, lalo na yung tatay kong kalbo, sir. No? So, proud na proud. Ramdam ko po yung pagiging proud parents na lang po sa akin. Sir. Amazing. Yan, sir. Ikaw, kamusta? Sino si Von ngayon? Hindi naman sobrang layo pa, no? Pero iba yung difference nung Pasko po eh. Before, sobrang bilis po mag-init ng ulo ko, gano'n. Mahina yung pasensya po. Paano mag-init ulo ni Bon? Ganun po. Mabilis po ako ma-bad trip sa mga bagay na hindi ko makontrol, gano'n. Parang gusto ko po palagi, yung mga control yung mga nasa paligid ko, gano'n. Parang gano'n po yung sense niya. Pero ngayon, parang, nakokontrol ko na siya. Yung, kumbaga, paano ako mag-react ngayon. Nababawasan ko na yung mga bagay na pag alam kong hindi ko naman kayang kontrolin, parang magle-let go na lang ako. Ganon. Parang mas masarap mabuhay ngayon compare before na parang gustong kontrolin lahat ng bagay. Ganon po. It's okay. Nice. Saan ang galing yun? Did you have that then? Saan galing? Sa tingin mo saan galing yun? Na gusto mo makontrol lahat? Hindi ko po siya, pero parang na-adapt ko na lang siya po before kasi parang nag-start po siya nung, ayun nga po, hindi po ako nakapag-college. Gusto ko makapag-college ako, ganun. Parang simula nun, gusto ko mag-college yun. Ginagawa ko po lahat, pag gusto ko po, ginagawa ko po yung parang lahat ng para makuha ko lang. Pag hindi ko nakakuha, yun, nainis po ako, nagagalit po ako, ganun. Ganun po yung Ganun din ako eh. Ganun din ako. Bad trip ako pag di ko nakuha, gusto ko. Nangangatal ako, tapos irritable. May ganun din ako na dati. Actually, hanggang ngayon eh. Parang lumawak lang yung control mo. Pero I think it helped me in terms of achieving what I want. Parang natutunan ko na magkaroon ng formula and process na pag nararamdaman ko na gustong gusto ko makuha, ibig sabihin gusto ko yun. It's just awareness for me na pag nanggigigil na ako, parang hindi, gusto ko yun. I've learned that having that control over things made me who I am. Kasi ganito yan eh. Gusto mo kontrolin, pero may mga bagay ka na hindi makontrol. So, there's a formula. Like for example, doon sa ginagawa ko, like nung nag-start ako mag-business yema. So, gusto ko masarap yung yema, pero di ko makontrol. Nagigets mo ako? Yes po. Tapos, kinakausap ko, nine-negotiate ko. Kasi ito yung gusto ko medyo malambot siya. Kasi, yema ko yan eh. May pangalan ko yan eh. Brand ko yan eh. So, I do my best to negotiate. And then, nakuha yung tamang timpla. Bumenta yung yema. Pero, sa sobrang dami kong binibili, they have to expand. Added employee. Pag nadagdagan yung employee, syempre yung yema, mag-iiba yung timpla. Okay, one thing I've learned.
kailangan may sarili akong supply. Kasi pag nakaasa sa iba yung supply, hindi ko ma-control. So I started thinking, how can I build my own and supply my own product so that I can control my own product? Kaya meron tayong manufacturing. Because we are now in control. Gets? Nung nag-start ako mag-vlog, mag-video, ito problema. Meron akong gustong mangyari. Ito lang problema, hindi ko kayang gawin. Hindi ko kayang gawin mag-isa yung gusto kong mangyari. Ano gagawin ko? To control it. To control that outcome. Mag-hire ako ng team. Kasi, mag-glide ako mag-isa. Ganun ko nakaharap sa akin, di ba? Ang hirap. So, I decided, okay, bibuild ko muna si creative team. Yes, sir. Bago naging media team at naging media company. Nagigets mo? So, what triggered me to build my own business, to have a sense of freedom, is that I wanna control. Because the more that you are an entrepreneur, the more na may freedom ka, the more that you can control things. Nagigets mo ako? So, yun yung nag-motivate sa akin. Actually, same tayo. Kasi malala ako nun. Kasi pag di ko alam kung anong tawag dito. Siguro kung ngayon ako bata-bata, ang dami ng label sa akin eh. Yun yung time na yun na pag sobrang perfectionist ako eh. Halimbawa, hindi ko natapos yung libro na binabasa ko, pero alam kong kaya kong tapusin ngayong gabi. May pangyayari lang na hindi maganda. Nangangatal ako, yung talagang, gusto ko talagang basahin. To the point na, iihi ako kunwari. Alam mo yun? Iihi ako, kukunin ko yung libro, babasahin ko. Hindi pwedeng hindi ko siya susundutan na kailangan ko siyang tapusin ngayong gabi. At hindi ako matutulog hanggat di tapos. Lahat ng bagay ganun, even online games, even nung naglalaro pa ako ng Resident Evil, ng Final Fantasy sa PlayStation, ng Metal Slug, yung mga basic na laro. Tapos nung nagbi-business na ako, dumadating sa point, talagang sisira ako ng gamit. I have to feel pain. Parang sinasaktan ko yung sarili ko kasi hindi ko natapos. Doon na-introduce sa akin si Muay Thai. Kasi di ba ang Muay Thai, pag kinokondisyon, pinapalo to. So pag bad trip ako, tapos hindi ko natapos yung dapat kong gawin, bad trip ako, papatugtog ako ng Metallica. Yung mga Enter Sandman, o kaya yung Sad But True, hey! I'm your life, I'm the one who took you. Ginaganyan ko, tapos pinapalo. So, conditioning na rin on my side. Parang ganun. It's just that, in my side, sobrang physical. So, sabi ko nga sa'yo, may similarities tayo eh. Naging atleta lang ako. So, may pagka-nerd ako dati kung ano-ano lahat kino-compute ko, pero naging atleta ako. Yun yung naging advantage ko. Parang, bata pa lang ako, physically inclined. Pero yung utak ko, nerd. Kung ano iniisip ko, ba't kaya bilog yung buwan? Tapos ginugoogle ko na, yung measurement ng buwan, tama ba yung computation nila, baka saan nila nanggaling, yung earth daw, hindi daw bilog. Yung mga ganun, ino-overthink ko yun nung bata ako. Tapos nung nabanggit sa school si Albert Einstein, inaral ko yung E is equal to MC squared. Ang weird. Kaya nga meron akong mga tattoo ko, lahat geometrical eh. May Fibonacci sequence ako, meron akong sacred geometry. Anyway, I think at some point, yung ugaling meron ka, if you are well aware, tapos kaya mo siyang i-accept, pwedeng yun yung maging advantage mo. Idea lang, di ba? Perspective pa rin po. Perspective pa rin talaga. Kasi perfectionist ako, bakit masama ba yun? Masama yung kung tamad ka. Siba kung perfectionist kasi wala kang ginagawa, gusto mong perfect tapos wala kang ginagawa. Masama yun, di ba? Pero kung perfectionist ka at mas masipag ka sa lahat ng tao, mabuti yun. Kasi yung pagiging perfectionist mo, sa'yo muna. Ikaw muna yung gagawa. Gagalingan mo muna. Now, talking about that, you want control. What outcome do you want right now? Kasi, I think one of the advantages I have is, alam ko sa sarili kong may ugali ako na pag gusto ko, hindi ako papayag na hindi ko makuha. Tapos, ang nangyari sa akin, takot ngayon akong gustuhin yun. Gets mo ako? Parang, pag hindi ko to nakuha, pipilitin ko to, may stress ako. Isiset ko ba yung goal? Yun yung nag-start ako. Kasi alam ko, the moment I write that goal, di pwedeng hindi ko yung makukuha. Kahit anong mangyari. So yun yung naging challenge ko. Nung time ko, nung nagsisimula ako. Ngayon, superpower ko na siya. Pag may gusto ako, susulat ko. Kasi alam ko sa sarili ko, hindi ako papayag pag di ko yung nakuha. Susulat ko na para kuhanin ko. That way, I'm creating my own urgency kasi nasabi ko na eh. Hindi naman ako titigil eh. So ganun. So ikaw ngayon, like what do you want? Do you have that fear then? Hindi ko po siya masabi. Kasi nag-struggle pa rin po ako sa parang di ko pa rin po alam gano'n kayong pattern ko po. Pero may parang meron po akong sa pattern ko na kapag gusto ko yung isang bagay, kahit yung way, parang iba yung way na nakita ko nung una,
pag hindi effective dito, baka sa kabila effective. Ganon, parang mag-iiba lang po yung way, pero yung goal, ganon pa rin po, same pa rin. Okay, willing ka mag-try. Opo, ganon yung nakikita kong pattern po sa ginagawa ko. What are the struggles now? Having a car, having results. Kagaya na Alvin, sa kanya, medyo okay na, di ba? Family, respect, more love and appreciation. Or dalawa lang yan mas na-appreciate ka talaga. Or mas naramdaman mo lang yung appreciation kasi mas willing ka na to accept it. Magkaiba yun Magkaiba yung naging confident ka kasi dahil sa resulta. Ngayon, naging bukas ka ngayon to receive the appreciation. Baka naman dati pa tayong na-appreciate. Ngayon lang tayo naging open to receive kasi meron tayong evidence na, uy, may resulta na ako. Gets mo yung perspective? Yes, sir. So, what are the struggles now? Tapos, what happened? Like, may resulta ka na. Ano yung mga totoong nangyayari? Siyempre po, ang unang struggle is yung, yung sa work. Kasi, siyempre, kailangan pong magawa yung sa work. Kailangan ko rin magawa yung sa Wii. Yes. Kailangan pagsabayin, gano'n. Tapos, kailangan ko rin alagaan yung sarili ko kasi alam ko pa sarili ko na hindi ko po kayang, alam mo yun, magpuyat ng sagad, gano'n. Kailangan ko silang pagsabay-sabayin ng naayos ko sila na, na walang naapekto ang, hindi maganda, gano'n po. Ayun po yung parang naging, struggle ko ngayon na kailangan maayos dito, kailangan maayos sa Wii, sa work. Yung family ko, ako, yung sarili ko, ganun. Parang hindi po ako mag-burn out. Gawa mo ng code, nilagyan mo lang siya ng structure. So ngayon, that's the struggle. How are you coping up with it now? Ayun po, noong una po sobrang hirap, pero ngayon, parang, ayun nga po yung sinabi niyo na gawa ng parang program. Parang nung nakaraan po, parang nag-make sense siya sa akin kasi sa program, puro problem po yung na-encounter. Then, yung problem na yun, isolve mo palagi. And then, kahit isolve mo yung problem na yun, meron pang problem after that. Then, pag sinolve mo yung problem ulit hanggang sa makuha mo matapos mo lahat yung pinaka-root nung problem. And then, naisip ko po na bakit kaya hindi ko i-apply sa buhay ko yung ganong, parang ganong sense po. Bakit hindi ko i-apply yung parang pagiging programmer ko sa sarili kong buhay, parang ganun po. Katulad po nung sinabi niyo na yung sa function, bakit hindi ako mag-call ng mga function na na kailangan ko para maging maayos yung buhay kong ganun. Ayun po ngayon yung yung ina-apply ko po ngayon. Ang naging struggle lang kaya hindi ko kasi parang natatakot po ako na what if magkamali ako? Kasi totoong buhay na to what if magkamali ako dun sa gagawin ko? Ganun. What if merong maapektuhan dun sa gagawin ko? Ganun po. Pero ngayon, ang naisip ko is, solusyonan ko naman So, exactly. Ayun na lang. Solusyonan na lang. Exactly. Ayun po yung naging anak mo ngayon. How can you relate to that? Nakaka-relate ka ba? Yes, Nag-resonate ba sa'yo yun? Yes, sir. At some point, sir. Initially, sir, nung unti-unti na nagkakaresulta. Yeah. I think it's life. Alam mo ako kasi ang dami kong field na napuntahan. Kaya nga nag-stick ako sa pagbe-business Kasi I was an athlete, talagang multiple gold medals ako sa napakaraming sport. And I realized na kahit anong sport, iisa ng pattern. Tapos nung nag-online games ako, yun din yung pattern. Tapos sa pagbe-business, yun din yung pattern, magkakaiba lang ng tawag. So parang ang theory ko, kasi nga nerd ako di ba? Ang theory ko, shit, iisa ng pattern ng buhay. Pag na-discover ko yung pattern ng buhay, I can hack everything. Kaya ko makuha yung resultang gusto ko. Parang, ito yung perspective ko dyan, Bon, I was addicted, alam mo yung run online, di ba? Hinabot mo yan. I was addicted to Ragnarok and run online. Top 1 nga ako sa run Ako, I was super insecure with how I look. Kasi thinking ko sa buhay dati, unfair! Unfair! Hindi magkakamukha, hindi magkaka-height, magkakaiba ng hugis ng ilong and whatever, right? Unfair! Parang ganon. Nung online games na, fair. Magkakamukha, ikaw pipili nung buhok mo, ikaw pipili nung pogi nung karakter ko. And it was like a virtual reality for me na ako yun So binubuhay ko yung karakter ko. So every time na may pinapatay akong monster, I gain experience. Sa basketball, every time I shoot the ball, I gain experience. And pag napuno yung experience, nag-level up. Sa basketball, every time I try, nagle-level up, marunong na ako mag-perimeter, marunong na ako mag-layup, marunong na ako magkaliwa. Nagigets? Sa C++, ganun din. Diba? Sa C++, may natutunan kang function, that's level up.
bibigyan ka ng bagong problem, may bago kang function na natutunan. Marunong ka na mag-hello world. What you see is what you get. Diba? So, ngayon, nagle-level up yung character and then I realized, level 10 yung character ko. Yung level 1 monster, wala nang dating sa akin. Even the level 5. Na supposed to be, nung level 1 ako, takot ako sa level 5. Nagigets mo ako? And then suddenly ngayon, level 10 ako, yung level 5, walang epic. Nung sa buhay ko, yung dating mga nakaka-stress sa akin, parang wala nang dating sa akin. Sabi ko, shit, ito na ata yung formula sa buhay. Nagigets mo ako? Tapos, may weapon, di ba? May weapon na pwede lang at a certain level. Meaning, hindi lahat ng bagay pwede mong gawin agad. Magagawa mo lang siya pag nag-level up ka na. Gets? So, di ba may mga job classes pa? May swordsman, may archer. Brawler. So, pipili ka ng karir mo. At sa online game, hindi ka mag-i-stick sa career. So, halimbawa, archer yung pinili ko. Tapos nung huli na, parang ang gay. Di ba? Parang Starpool DOD, di ba? Parang, parang, alam mo yung weird na pumapana sa ere, parang ayoko, gusto swordsman. And then I realized, pag nag-shift ka pala ng career, ng job class, you have to start over. Ganun din sa buhay. Yeah. Ang advantage lang, dinaanan mo na yung hirap nung archer ka. Pagdating mo sa swordsman, alam mo na, papatay ka ng monster. You have to gain experience ulit. Same goes. Hits. Mas madali sa'yo mag-business kasi nanggaling ka na sa dating career mo. Mukha lang mahirap sa una kasi first time. Pangalawa, pinagsasabay mo eh. Imagine mo, dalawa karakter mo sa online game. Isang IT, isang negosyante. Gets. Tapos, ito pa isa. Siguro may yung... May metal yung May metal yung sahig. yung mabuhangin. Ayun yung buhangin. Oo, nagdikit. Ang galing. May na-discover akong bago. So, ganun din. Pag di ba may mga, yung ibang online games, may sasakyan. May Yes, sir. tiger, may kabayo. Yun din, Tapos bibili ka ng skin. Yun yung mga damit. Ina-upgrade mo yung sarili mo. Bumibili ka ng armor. That will bring you confidence to fight. Bibili ka ng magandang damit. That will bring you confidence to talk to people. But ang pinaka-biggest realization ko, ang pinakang nagbibigay ng maraming benefit, yung tinatawag na boss. At yung boss, di ba may boss fight? Yes. Yung malaking monster na hirap patayin, kailangan yung pagtulong-tulungan. Pero pag napatay niyo yung monster, sobrang daming level and experiences yung makukuha. Ganun din sa buhay. Na pag sobrang bigat, baka boss fight to Nice person. Baka boss fight to. Pag nalampasan ko to, ang dami experience nito. Dami pang item. Baka 10 level agad. Ang daming item, ang daming loots. Dami loots. Nagigets mo ako? So Yes. I think yun yung relationship do sa sinasabi mo. Pag na-realize mo lahat ng bagay, teka lang, parang pare-parehas nga, parang connected nga. Ngayon, hahanga ka ngayon lalo kay God. Kasi paano nyo nagawa to, na ganito? Ang galing. Na? Yes, sir. Yun lang yung realization ko from our conversation. What are you learning, Bon? Ano po, kaya po pala siguro yung iba parang nahihirapan, ganun. Kasi parang sinasolo nila yung boss fight. Imbis na humingi ng tulong sa ibang tao, ganun, or sa teammate, ganun po. Yun po yung Good naano ko. perspective yun, Tama ha? Good perspective yun, ha? Tama, sir. Galing. Ikaw, what are you learning so far? Ano, sir? Ang galing. Galing mo, sir, mag-relate nung virtual reality sa reality. Tapos, pinaka-takeaways ko dun, sir, yung confidence ba na may ibibigay sa'yo every time na magle-level up ka, even sa buhay. Tapos, ano yun, yung experience, sir, na every time na may masosolve ka na problem, may mapapatay kang monster, iba ka na tumayo, iba ka na mag-isip. I think it's the hardest part is walang nakalagay sa ulo mong level 100 ka na Yes, or sir. level 50 ka na. Parang it's up to you to actually recognize and acknowledge yourself na nagle-level up ka na, huy. Nagigets? Parang the media team per se. If they cannot acknowledge and if they fail to recognize na, teka, ang dami na nating uploads, mas magaling na tayo ngayon, yung mga dating bagay na nakakataranta, ngayon basic na sa atin. We are talking about bigger things now. Diba dati, Canyon Cove, masaya na tayo. Ngayon, Yes, dati sir. na pinag-uusapan natin. Ngayon, bibili na ng sariling resort. Dati pinag-uusapan lang natin, motor. Nung mga nakamotor na sila, usapang GTR na, usapang 86 na, 86. usapang big bike na. So I think there's always pressure to the constant level up. But you have to acknowledge na, teka, nag-level up ka na.
Kasi nga, wala nang dating sa'yo yung lumang problem or lumang monsters. Kaya lang, pag naka-comfort zone ka, balik ka sa lumang monster. Ito lang kaya ko eh. Tink! Tink! Mga poring-poring lang eh. Para ka lang naglalaro lang talaga. Exactly. Parang nagiging indication po yung pressure, no? Sa pag-level up. Yeah. I think ganun talaga eh. Parang sa work mo. Sorry but it'll be nonsense. Diba? Nonsense yung trabaho kung wala ka nang gagawing bago dun. So, bibigyan ka lagi ng problema. Kasi kaya ka nga kinontratahan para mag-solve ng problema habang nandiyan ka. That's the reality eh. Kasi, nandun nakadepende yung value mo. Is it wrong? No eh. Natuto ka mag-solve ng problema. Ang thinking lang, dati nga, ang thinking ko pag may problema ako sa buhay, thinking ko sa Ragnarok nga, pinatay ko si Baphomet di ba? Ito pa kaya? Si Baphomet niya, nakakalabang ko na eh. Saka nakalimutan ko na yung dumadami. Sa Ragnarok, yung dumadami, merong ganun yung sobrang lakas niya. Anyway, so that's my perspective. And another question, what's the goal? Kasi nakuha mo na ito eh. So ano pang next goal mo? Ang goal ko po is mas stabilize po yung yung sa finance po for sa Can you define it better? Makapagbayad po sa hindi naman problema po ganun sa gasolina, sa maintenance, parang pangpalinis ganun po. Tapos How is it working for you? Yung ganyang goal? Yung totoo? Hindi po gaano. Yeah, exactly. Yes. Ikaw, what's the goal? Sir? Mas marami pang... Ang goal kasi, sir, sa akin personally, iba na ngayon eh. Bukod sa makuha ko yung CLA this year, yung Mercedes-Benz, sir, gusto ko mas marami pa tayong, sir, ma-reach out. Especially po yung course na na-create po natin, sir. Kasi based dun sa mga comments ba, sir, or feedbacks po ng mga students po natin, kung mas marami pa tayong ma-reach out, exactly. Eventually, money will follow, sir. Yeah. Saka, nakakatawa kasi we're attracting leaders in the industry. Yes, sa course, parang nagugulat ako, puro may mga pera. Oo nga, sir. Yung tipong parang sila yung hindi naman nila kailangan yung course. Sila yung sa kanila nagre-resonate. Exactly. So that's actually a good indication na, teka, may something to eh. Tapos kung sino pa yung successful na, grabe lalo, na grabe yung benefit sa kanila ng course. So for you, ang personal goal mo is a better car, Yes, a Mercedes-Benz din. But at the same time, it's really reaching people. Yes, sir. So, look at this. Sa inyong dalawa, tingin mo, sinong ganado pumataw tuwing morning? So, tingin mo, Von, based on the goal. Si Coach. Siya, obviously. So, ano yung point ko dito? Open for coaching. Yes, no? You need a better goal. Tinuro ko to last time, nire-remind kita ngayon sa podcast. Pag ginol mo yung bills mo, hindi siya exciting. Diba? Parang, ang goal ko, makabayad sa bill, may panggasolina ako. Kahit lagyan mo na excitement, sir, ang goal ko, makabayad sa bill. Walang problema sa maintenance. Kahit lagyan mo excitement, di siya exciting. Kasi ang gusto mo lang, mawala ng problema. Tipo mo 3 months nagkakotse ka. Can you imagine that goal na, I want a car in 3 months. But now, ang goal mo na, makabayad sa bill. Ano yung point ko? Most people dito nagkakamali na bumili ng bahay, ang goal na lang i-maintain yung bahay. Bumili ng kotse, ang goal na lang i-maintain yung kotse. Hindi na exciting, hindi ka gaganahan, plus, you are focused on the problem na ang goal mo na lang is i-sustain to. So, ano yung point? You have to set a goal beyond the problem. Ano ibig sabihin? Kung ang problema mo, for example, 50,000 per month, mag-goal ka ng 100,000. And put something in there na magpapasaya sa'yo. For example, ang goal ko, sir, 100,000 ngayong buwan. Kasi, tapos lahat ng problema ko, tapos may pan-travel pa kami. So, this month, makakapunta kami sa beach. I wanna experience that long drive kasama ko yung family. Tapos, bilang bagong damit. Tapos, relo. Tapos, dagdagan ko yung savings ko. Kasi I wanna prepare for that time na magpo-full time na ako. Gusto ko, pag nag-full time ako, marami akong hawak na pera. Would that be a better goal? Yes po. Exactly. It's rephrasing the goal. Baka lang same tayo ulit. Kasi ako yung hindi nagwo-work sa akin lagi yung goal na kailangan mabayaran ko to. Hindi siya nagwo-work sa akin. What's working for me is may bibilin akong bago. Ngayon, in the future, bilhin ko yun or not, grabe kinita ko. Kasi na-excite ako doon sa goal ko. Nagigets? Parang hindi goal yung survival. Hindi na siya goal eh. Ginugol mo na lang survival eh. It's like maintenance, gasolina, monthly. Survival na lang yan eh. Pero if you set another goal, like, Seb, I think gusto ko, bigay ito kay Papa.
tapos bila ako ng isa pang kotse. Naka-excite yun. Alam mo yun, you have to think beyond that problem. And sometimes kasi it's the feeling. You have to think beyond how you feel. Kasi dinidibag mo na ngayon, teka, ito ba talaga gumagana o nape-pressure lang to? Diba? Yun ang difference sa buhay. Si programming kasi, walang puso yan eh. Diba? It's just, pag tama yung code tapos eh. Ganun din naman sa buhay eh. Pag tama yung code tapos eh. Pero habang nagko-code kasi tayo sa buhay, emotional tayo eh. Tama eh. So, mabagal. Sabi mo nagko-code ka ng emotional. Sira, yung keyboard mo. Correct. Diba? So I think that's the formula that you have to work on now. Teka, try ko kaya mag-set ng bigger goal. Kasi nag-work sa akin eh. Isipin mo, lead, core, tapos kotse. 3 months nakuha mo eh. O di mag-set ka ulit ng 3-month goal na mas malaki dyan. Pag nag-set ka ng goal na mas malaki dyan, kukunin mo, hindi. Kukunin mo. Oh, ay di tapos problema mo. Tama. Eh sir, parang ang bigat eh. Yan na nga yung proof eh. Nakaya mo eh. Nagagets. May question po ako. Sige. Parang nabanggit niyo po kanina yung about sa survival na hindi siya okay. Ano po yung difference nun sa urgency and survival? Okay. Our brain is a result of evolution. Noong araw, wala pa tong lahat ng to. Okay? Ang tao, puro survival yung nasa isip. Parang may nakitang apple tree. Example lang to may nakitang apple tree. Hindi nila kukunin yung gusto nilang apple. Kasi baka mili yun eh. Kasi baka may ahas eh. So ang goal na lang, maiwasan yung mga ahas. Maiwasan yung mga, kailangan makasurvive. Remember that kung paano tayo dati, yun tayo ngayon, nadadala natin yung brain pattern na yun. Kasi evolution nga eh. Parang ang elepante ngayon, di ba? Based on research, may mga elepante na pinapanganak, wala nang sungay. Nag-evolve na sila. Bakit? Laging pinuputol eh. So nag-evolve sila into a species na nawawala na ng sungay, umiiksi na. Para hindi sila patayin. So, doon tayo nag-evolve that we are focused on survival. So, you have to know that. At teka, as a human being, itong utak mo, ang tanging purpose niyan sa buhay is makasurvive. To actually save the species. To save the DNA. Meaning, bilang lalaki, saving the DNA means to mate. Sabihin, maghanap ng chicks. Kasi that way, you can reproduce yourself. So, innate sa atin na maghanap ng partner at maging manyak. Well, this is not a reason para maging manyak. Pero normal sa atin na ma-attract sa babae kasi naghahanap tayo ng mate so that we can reproduce para yung DNA mo hindi mamatay. Kasi ipapasa mo yung DNA mo doon sa bata. So it's always survival. Survival of the DNA. Survival of the organism. Okay, gets that? That's what do I mean in biology, in science. Now, ikaw sa buhay mo, sa buhay natin, what triggers us to move forward, to actually take action, pag sa thought pattern mo, may emergency na. Ano yung mga sense of urgency sa'yo? Uhaw, naiihi, nagugutom, right? And so on. Naiinitan, suddenly ngayon, tumaas na standard ng mga tao, gusto na ng aircon, dati electric fan, okay lang. Ngayon yung iba nag-iipon na. Kasi sobrang init na. To the point na pwede kang ma-heat stroke sa sobrang init. That is why, dati, ang aircon, luxury. Ngayon, necessity na. Pustahan tayo, dami magkaka-aircon. Dati, ang kuryente, parang ang sama-sama, ang mahal. Ngayon, pustahan, necessity na ang kuryente. Because now, we are evolving, ang init, right? But that's simply working towards survival mode. So, if this is you, this is the comfort level of your life. For example, may binabayaran ka ng kotse. Ito yung comfort zone mo, yung survival nandito sa baba. But the moment na, nababawasan na yung pera, nagugutom na ako ng konti, lapit na ng monthly, that's here in the side. And the moment na nagkaroon ka ng gap doon sa comfort zone mo, ang tawag dyan, urgency. And there's resistance to it. So, ang gagawin natin, we will work hard makabalik. Ito problema. Masalimuot yung proseso na yan. Kasi isipin mo, galing ka sa negative side. But if this is what you want, nagigets mo ako. Pwedeng ito, masalimuot ngayon. Pwedeng ito, may resistance ngayon. Pero at least hindi ka bumaba. Hindi ka nag-downgrade muna bago ka umakyat. Nandun ka sa level mo ngayon, kahit mahirap psychologically, emotionally, may pressure, paakyat ka dito. Pa-level up ka, hindi ka pa urong. That's the difference. And the moment that you decide, pag mali perspective mo, feeling mo, luho to, luxury to. Pero pag tinaas mo ang standard mo, suddenly, ito na yung gusto mong comfort zone. Ito na yung gusto mo. That this is not comfortable anymore. Because if this is still comfortable, hindi ka hataw eh. Hihintay mo pang hindi ka komportable bago mo iangat. So setting a new goal, a bigger goal means you are not comfortable here.
sa comfort zone mo. Because the danger with comfort zone is it's comfortable. Danger yung komportable ka. That's the danger. Nagigets? It's okay, ano yung danger? Example, independent ka. Okay? Tapos the burnout ka. And then suddenly, umuwi ka sa bahay. May pagkain. May tigalaba. Ano yung danger doon? Baka di ka na umalis. Yes. Yeah. Shit, ang sarap pala ng buhay ko nung binata ako. Ayoko na ulit. Gusto ko na maging baby. Di ba? Gets? Mawawala yung drive mo. Versus, nung may binabayaran kang sarili mong bahay, nung may binabayaran kang coaches, you are solving problems. Pero dahil emotional ka, feeling mo, hindi okay yung sitwasyon na yun. But in reality, yun yung okay kasi you have the balls to face it. You are growing. There may natututunan ka dun. Masalimuat lang siya ngayon. Pero may natututunan ka dun. Saka at the end of the day, pakain ka o ikaw yung nagpapakain. Kasi ganito yan eh. Kung may kakilala ka, classmate ka na mayaman yung magulang, pwede mong sabihin, swerte naman nun. Sabi mo, binilhan ng kotse. Swerte naman nun. Walang problema. Well, you can say that. Respects. Pero ang tanong, ano yung gusto mo? Swerte ka sa magulang mo or yung magulang mo yung swerte sa'yo? Pwede naman both yun eh. Kasi pwedeng grateful ka. Kahit anong mangyari, grateful ka eh. Pero iba pa rin yung feeling na as you grow older, ang perspective nila, swerte ko naman sa ano ko. That maybe initially you feel parang lugi ako doon na. Nung una. Pero ano yung gusto mo for yourself bilang lalaki? Ikaw yung laging nakasandal o ikaw yung masasandalan. Di ba? So, having that sense of urgency to achieve something, mahirap yun. Pero yun yung gusto ko. Kasi ayokong ako yung nakasandal. Call it ego, call it pride. Yabang ako eh. Yung gusto ko pag may problema pamilya, may dudukutin ako. Gusto ko pag may problema team ko, may dudukutin ako. Gusto ko ako yung nasasandalan. Ano yung gusto mo? Sino ka doon? Tingnan mo ako. So it's putting into perspective na sobrang urgent yung monthly ng kotse, sobrang urgent yung renta ng bahay. Pero teka, parang mas urgent sa akin yung gusto ko. Tapos, ito nakakatawa. Pag nakuha ko yung gusto ko, bayad yung kotse. Ano pipiliin mo? Yun yung point eh. So that, pag hinahataw mo lang, nagtitake ka lang ng action for the survival, paano yun? Versus may goal ka. Looking forward ka sa pwede mong makuha. Diba? Balik sa smiling face na Bon. Yeah. Tito Bon. Suboy at Bon. Paano po malalaman kung hindi po okay yung, parang hindi na po okay yung pag-solve ng problem? Parang hindi na siya, parang nagiging survival na po siya. Parang ganun, hindi na po siya effective yung, parang nagsasolve na lang siya ng problem para maayos. Pag ang pakiramdam mo, wala ka ng choice. Ano po ba dapat? Like for example, pagkain, wala kang choice eh, survival yun. Wala kang choice, kailangan mo kumain. Bahay. Wala kang choice kasi kailangan mo matitirahan. Mahal ng kotse, wala kang choice, ayan eh. Those are survival. Those are like necessities na. Okay. So a better goal is something that you chose. Magdadagdag ka. Parang yung kotse. Again, wala ka niyan dati. Ginol mo siya. So ano point? Mag-goal ka nang wala ka. Right? It can be an upgrade. It can be an upgrade sa laptop mo. Upgrade sa bahay. It can be upgrade to yourself. Or it can be a number. Like, ang expenses mo 50, make it 100. Kasi pag nakuha mo yung 50, bayad lang lahat. Hindi exciting. Walang natira. Nagigis mo yung point ko, kailangan merong matitira for you. To make it more exciting, dapat there's another benefit apart from, teka, nabayaran ko yung expenses ko. Alright? Well, maturity means, nakaka-excite talaga magbayad ng expenses. Pero when it comes to setting goals, it has to be exciting. Especially initially. Hindi pa siya pattern eh. Kaya ka nga nag-struggle eh. Hindi pa siya pattern. We wanna make it a pattern. What we want is a code. A generic code that you can use every month. Ito yung gagawin ko, bayad na to. Wala ka pa nun. May code ka sa pag-release ng kotse. So you are creating a code now para makabayad. Pero ang akin, di ba, merong route nga na kinukuha.
Meron kang programang ginagawa. So you have to think beyond the bills. Think about the future result, and that's the whole program. Because if you can master the whole program, tapos yung problema mo sa kotse. Gets? Ang tawag ko doon vision. So parang pag gumagawa ka ng website, you have the end product in mind. Pwedeng nag-solve ka ng isang code doon, bukas may bago, hanggang mabuo mo yung site. Yes. I'm talking about, ang goal mo, mabuo yung site. Kasi yung pagbabayad ng bills, isang code lang yun doon sa loob. Isang function lang yun. Hindi gagets mo na. Yes. Kailangan dito ang lingwahe, ganun. So that's another lesson siguro in this vlog. I think you have to learn how to communicate to someone based on how they articulate things. No? Yung lingwahe nila muna. Hindi ko ipagpipilitan sa kanya yung lingwahe ko. And that's how I grow as a speaker. Di ba pansin mo yung mga speaking engagement natin, kahit saan ako dalhin? Yes, sir. Nakaka-relate. Kasi I think, yun yung natututunan mo siguro din ngayon. Na, nawawala na sa'yo yung stereotype ng IT. Dati kasi, parang si Steve Jobs pagdating eh. Tama. Pagdating na, hindi, parang si Mark Zuckerberg, no? Naka-hood, naka-New Balance, tapos ang laki ng bag. Alam mo yan, yung nakamaong, tapos yung lakad, yung aurahan ba? Parang paglabas ng laptop, i-hack yung sistema natin sa Wii eh. Parang ganun yung dating niya. Alam mo yun? Pero right now, it's becoming more na yung identity mo nagsishift. I think, yun yung challenge actually. Ang pinaka-challenging dito is not the bills, the identity shift. Galing. Di ba? Yes, sir. The moment na nag-shift yung identity mo, doon dumali. Pero nagre-resist ka, parang kaya ko ba to? Tanggapin mo lang ang identity, yan ka ni. Nagigets mo? Yes. Imagine mo lang, may pinirmahan tayong kontrata. Pustahan tayo. Papirmahin ko to ngayon eh. Kasi may bago ka ng title eh. Di ba? May bago ka ng title, entrepreneur. Di ba? Gawa tayong kontrata dyan mamaya. Simula ngayon, ikaw Bon. Kinikilala, entrepreneur. Ayon sa propeta. Tapos yun eh. You have to sacrifice. Ayun yung siguro ang tagal ko bago natutunan. Pero it's the constant shift of identity. Na yun nga, lahat may formula, iisa ng pattern. You have to level up. You have to face monsters. You have to face challenges. And the idea is, sa buhay natin dito, you can try. And pabilisan mag-try. Yun yung natutunan ko lang. Siguro pinaka-biggest lesson, pabilisan mag-try. Tapos kailangan less yung delay. Parang pag nagko-code ka rin, yung parang ayaw mong umihi. Yes. Ayaw mong uminom ng tubig, ay nasa harapan mo na yung tubig, ayaw mong inumin yung kape mo, hanggat di mo natatype lahat. Same goes. Ganun ang attitude ko sa business. I just realized that this is another problem to solve. Bigger na ako ngayon. Kasi what I'm trying to solve is the other people's programs. Yun yung mind. Gets mo ako. Yes, ikaw, you know the program of websites. I know the program of minds. How the human behavior works. How your mind works. So pag may kausap akong tao, dinedebug ko yung error ng mindset nito. Tapos maglalagay akong bagong function. Tapos titingnan ko, i-run. Magkikita ulit tayo next week. Ito yung resulta ng function para may mali. Lagay ulit. Hanggang sa maisalpa ko na sa yung programa ng negosyante. Hanggang sa si Von, yung pag nag-run yung program niya, million yung kaya niya i-generate na funds. Gets? That's how I program. But this programming involves you. Because you have to co-program this with me. I cannot program you alone. Diba? Kahit you let me program it, hindi, kailangan sabay tayo. Let's run the program together. Let's solve this problem together. That's mentorship. That's what we are doing. Kasi may programa yung utak mo eh. Naka-autopilot yan eh. May in-install tayong bago. Car Achiever. Boom. Pagka-install eh. Kaya ng processor ah. Hindi nag-run. So yun yung ano natin. So anyway, before we end this, just type right now in the comment section what are you learning, and of course there's a chance that you can be part of this. Either you become part of Worldwide Entrepreneurs or you become part of Success Blueprint, because we are also looking forward to get results from the Success Blueprint course or program and to share the knowledge at results ng mga magiging students natin. Super excited because I am treating myself as a beginner here. Kasi this is the first time that we are selling courses actually. So for how many years, pinilit lang ako nitong mga to na ibenta yung course, and yeah, this is it. And you guys know me, I tend to over-deliver so much value. Kasi ang hirap sa akin magbenta. Kasi sanay akong ibigay yung
knowledge ng libre. So, expect na this is beyond the podcast that you've been watching. And again, it's up to you guys because you can always watch all the free programs that we have. Kasi, nasa sayo na, I think we have 2,500 hours of videos already online. Or, doon ka na lang sa course. At least yun, centralized na. Hindi mo na kailangan maghanap. Sure ka na yun ay para sa'yo. Alright, so I'm gonna be asking a question. Alright, and bigyan ako lang ito gagawin. I think galing to kay Jay Shetty sa mga podcast niya, no? Ano yung worst advice na na-receive mo? Yung ano po, tawag nun, parang diversify po. Diversify. Worst advice na na-receive mo? Sige lang. Sige lang. Sige lang. Sige lang. What's the best advice that you've received? Ano yung best advice na na-receive mo? Ano po, kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya mo. What's the best advice? Maniwala at magtiwala. Maniwala at magtiwala. Kung makakausap mo yung sarili mo 5 years ago, yung batang ikaw, ano yung sasabihin mo kay Von? Siguro, sir, magkaroon ng parang open mind gano'n na matutong mag-intindi sa ibang tao para magmahal gano'n. Gano'n po. Okay. Bagmang babae. Ano? Ang galing mo na. Ayun, sir. Tigilan mo na yung pambaba. Okay. Tigilan mo agad. Yan. Tigilan mo agad. Para makuha mo agad yung result. Sincere naman yan. Hindi mo naman yan pinaparinig lang sa audience para hindi naman. Okay, so if you have a message to the audience, ano yung pinakang message nyo sa kanila? Join yung tinatawag nga ni Sir Jim Moron na University of Life. Ganun po. Nice. Ayun po, yung pinaka parang astig kasi maging pag-aralan yung buhay. Ganun po. Yung sarili, yung ibang tao na communicate. Basta ganun po. University of Life. Aralin ng buhay. Yes po. Galing. In connection po, sir. Di ba sabi niyo, sir, life is an awareness game. Mm-hmm. So for us, para mas maging aware pa tayo sa buhay, bilhin niyo yung success blueprint ko. Hindi, sa totoo lang po, sir. Yeah. Totoo lang po, sir. Kasi nonsense din po yung, parang sa akin, sir, nonsense po yung mga natutunan nating mga knowledge if hindi natin alam or hindi tayo aware sa patterns na meron tayo. Pero with proper tools, proper mentor or right mentor ba, and courses ba, yung Success Blueprint course, parang automatic ano na siya, magiging yung domino effect. Yeah. Magdedire-diretso. Yeah. Siguro yun yung ma-advise ko sa mga audiences natin. Yeah. Kasi ito yung naging tool ko din, sir. Bago pa to maging Success Blueprint course, sir. Sir, mas marami na po kayo natuturo Ngayon lang na naging Success Blueprint course siya, ito pala yun. Kasi Success Blueprint is the execution Yes, sir. Baga, ang daming knowledge available. But Success Blueprint is you have the chance to rediscover yourself in the process of applying all the principles, curated principles, tools, strategies, patterns, and structures na sure na magta-transform ka. Yun yung ito pala yung dadaanan mo. Alam mo na yung step-by-step process. Kumbaga yun na yung code. Sa 14-day coding yun Parang day 1, ito yung code. Day 2, ito yung function. Day 3, ito yung function. Parang ganon. And then, it's actually a long-term process na, pwede palang mag-transform yung buhay ko in just 14 days. Yes, sir. Yung nakakatawa dito, a lot of people had been transformed na. And really excited sa mga susunod na transformation. And do sa mga hindi pa kaya ng budget, guys, we always offer our help to people na walang budget by joining the Master University, especially if you don't want to join we. Again, we are really open, guys, no? If you want to join the world with entrepreneurs, do business with us, kaya nyo yung hate ng networking, kaya nyo dalhin, you can join us. You are free to join us. But if not, o kaya networker ka na, nasa ibang kumpanya ka, nasa real estate ka, or you just want to learn from MJ Lopez, dyan ka matututo sa Master University for free, and I'm gonna be creating more value. Because sa negativity nangyayari ngayon sa mundo, I think mas kailangan nating galingan sa pag-create ng value. And I'm here dedicated to create more value for you guys sa Master University. And kung afford nyo naman yung course, I strongly recommend you do it now. Kasi guys, mastermind session palang panalo na kayo. Yes. Alright, and marami tayong promos. Just visit the website in the description and in the comment section. But for now, we really have to go, and for sure mag-uusap-usap pa kami dito, but we are super excited to share with you more results in the future. Abangan nyo lang, guys. Hindi lang kami masyadong mahilig mag-flex at
especially yung pakita ng pera. Pero abangan nyo yung mga prosesong dadating pa. Kasi, again, what we want is for everyone to learn from the experiences of people who are ahead already, executive na, yung someone na nagsisimula sa journey niya, para alam niyo yung totoong perspective. Hindi yung nagkakotse, grabe, yayaman. Hindi ganun eh. Pinapakita namin sa inyo, ito yung nararamdaman ni Von. Nape-pressure din pala siya. Ito yung struggle niya ngayon. So that you understand na pagdating mo sa posisyon niya, yun din yung pagdadaanan mo. Right? And we would love to have you guys. Either way, we, Master University, Success Blueprint. And with that, lagi nyo nang tatandaan that everything good starts with a yes and yes. My name is MJ Lopez. See you soon.